Mga tropa, anong meron? TMX na seksena, manual na makina, pangharabas sa kalsada, pero pag clutch dumulas, hata kay bitin. Kaya ngayon papakita, tamang palit ng lining. Center stand muna, siguraduhing safe. Drain oil bago bukas, iwas kalat sa case, right crankcase cover. Bolt ay dahan-dahan. Pantay-pantay ang tanggal para di mo warp ang kahan ng makina. Hindi nga lang pala palit to, lilinisin bawat pyesa para kapit ay solid. Takbo ay swabe na. Kung TMX owner ka, huwag ka nang alis. Simulan na natin. Technical pero malinaw at mabilis. Clutch spring bolts, cross pattern ng ikot para pantay ang pressure. Iwas sabit sa clutch stroke. Dito dumadaan ang power engine papuntang gulong agad. Friction material ang trabaho nito. Para torque ng makina, tuloy-tuloy ang takbo. Tanggal clutch pack, friction at steel plates, ayusin agad ang stock. Kapag bago, kapal pantay at kapit solid. Pagpudpud na, arangkada mo ramdam na madulas agad. Sa clutch basket at pressure plate siya naka-sandwich. Pag sabay-sabay ang dikit, power transfer malinis. Pero pag nipis na to or sunog ng lining face, heat fade ang abot mo. Linisin lahat, gas o kerosene ang gamit. Tanggal grasa at dumi na kapit-kapit. Clutch basket at hub, check na siya tuka. Pag malalim ang kagat, clutch drag ang problema. Gasolina ang gamit, tanggal grease at residue. Kasi kahit manipis, slip pitch ang hatid nito. Yung alikabok ng lining, dapat wala na yan. Pag naiwan sa bakal, kapit mo di pantay-pantay yan. Check mo din sa grooves at contact surface area. Dapat pantay ang galaw. Walang sabit kahit isa. Oil ang tamang kasama niyan. Babad muna lining para fiber mag-swell. Para kapit pantay, friction curve, sakto ang level. Pag kulang sa oil, init ang kalaban. Pag sobra sa soak, islip ang kahihinatnan. Siguraduhin tama ang oil para smooth ang engage. Check natin kapal ng lining. Kung pudpod, palitan. Pag sunog o madulas, di na dapat pagtiisan. Steel plate i-check sa patag na salamin. Pag baluktot o warp, palit na, wag na tipirin. Step by step, wag minamadali. Pag clutch assembly, precision ang hari. Ito ang hub. Dito umiikot ang power. Dito nakabase kung swabe o sablay ang andar. Unang lining dapat soak sa oil para friction material di agad mag-coil. Salit-salitan ng steel at friction plate. Dapat tama ang sequence. Huwag baliktarin kahit late. Pag maling order ang lining na ikabit, engage ng clutch mo, sablay agad kahit saglit. Una, ang primary drive gear. Sa crankshaft ikakabit. Siguraduhin malinis, walang kalawang. Para ang torque transfer, diretso, walang sablay. Hindi sobra, hindi kulang para iwas thread at wreck. Sunod ang clutch housing. Sa gear siya kakagat. Teeth engagement check, dapat pantay ang kagat. Pag may sabit o tabingi, ingay ang kalaban mo. Kaya ikutin mo muna, pakinggan ang ikot nito. Bearing at washer, huwag kalimutan ilagay kasi bawat pyesa dito may papel na ginagampanan. Ngayon ang clutch hub. Sa gitna siya'y uupo. Sa loob ng housing, doon siya iikot ng todo. Para ang clutch plates mamaya, kapit agad sa hataw. Lock nut, higpitan ayon sa tamang proseso. Safety muna palagi, hindi pwede ang tsamba rito. Primary gear, housing, hub, kumpleto na ang set. Pag tama ang pagkakabit, power delivery ay solid, legit. Hindi lang lakas ang panalo, pati tibay at smooth na ride. Purpose ng clutch spring, kapit at balik ng clutch plate. Kapag mahina o hindi pantay, sure na mag-slip sa high RPM rate. Siguraduhin mong nakaupo ng maayos sa housing ang clutch lifter plate mo. Walang sabit, walang sayad, dapat pre ang movie. Tagasala naman ng dumi ang rotor oil filter bago umikot ang langis sa loob. Kung barado to o mali ang kabit, kahit bagong clutch, mabilis ding masisira sa init. Bearing ang ikakabit. Mali ang pasok neto, ingay at sira ang kapalit. Hindi pwedeng pukpok lang ng pukpok, dapat pantay ang press. Naglagay ng kaunting grasa para sa susunod na magpalit ulit ay madali na lang baklasin. Proteksyon nito sa gasket habang kinakabit para hindi madurog, mapilas o mapasok ang init. I-align muna ang crankcase cover sa housing ng makina. Siguraduhin pantay ang upo, walang sabit, walang pilit na puwersa. Kapag smooth ang paglapat ng cover, alam mong pasado ang alignment. Isa-isang pasok muna bago higpitan ng tuluyan palagi. Kapag tama ang higpit, selyado ang makina. Walang tagas kahit uminit. Footrest naman ang kasunod. Dapat tuwid ang kabit, pantay ang anggulo. Dahil safety part to, hindi pwedeng luluwag sa biyahe mo. Mas sigurado sa preno at cambio. Oras na ng test drive sa kalsada. Dito lumalabas kung tama ang gawa o may babalikan pa. Dapat tahimik ang tunog. Walang kalampag, walang tagas. Steady ang ikot.
Ayan ang tamang proseso, hindi minadali, hindi shortcut. Salamat sa panonood. Bye!